ginawa kahit sinong tao. Ano ang iyong gagawin kapag ikay biktima ng wrongful arrest dahil sa mistaken identity? Inaresto at nagdusa ng halos 3 buwang pagkakakulong sa city jail dahil lamang sa kapalpakan ng umarestong pulis. At ang dahilan ng pag-aresto, magkatunog ang iyong pangalan at hawig mo ang mukha ng totoong suspect. Ganito ang sinapit ng pobreng si Alfredo Taborda na inilapit ng kanyang kapatid na si Annalyn Taborda sa bitag. Masakit po sa akin yung gano'n nangyayari sa kanya. Tindadalaw po ako, yun ang sinasabi na susumbong siya sa akin. Sinasaktan nila ako dito, binubugbog ako. Gusto ko na makalabas. Sabi niya sa akin, bibitaw na lang po siya. Sabi ko, huwag kang bibitaw. Magawa ko ng paraan. Nung sinabi po ng SPO1 na sundan niyo ko, dalhin niyo yung ebidensya na hindi siya, pinakita po namin yung birth certificate tsaka baptismal, hindi niyo po in-honor yun. Hindi na, tinatarantado pa nga niya po ako. Sabi niya, hindi yan, dali yun sa picture, siya po talaga yan. Sabi niya, hindi, layo, sabi ko, niyo akong pakinggan. Magkaiba po kasi yung suspect po talaga, matangtad po yun na payat. Yung kapatid ko hindi naman po kataasan, tama-tama lang po yung katawan. Yung Wilfredo Tinalla na yan, dati na yan pong may kaso kasi nakapatay na rin po yan dati. Ngayon po, nung nakapatay siya nitong huli, nakulong po siya. Samantalang yung kapatid ko wala naman pong ginagawang masama. So ano sinabi ng fiscal nung nagpresenta rin ng ano? Yung sinusunod lang na po nila yung proseso ng kung ano lang po yung patakaran nila doon kasi may warrant na daw po. May warrant nga, pero kung mali yung taong nakuha Yun nila. na po inaano ko sa kanila. Sabi ko, sir, hindi naman po yung nasa warrant yung kapatid ko eh. Kailangan daw namin i-turn over po sa kanila yung kapatid ko para daw makita ko yung itsura ng warrant tsaka yung kapatid ko. Pinakita naman po, kaya lang hindi rin po nila in-invest pa rin po. Okay, sige. Nasa kulungan ngayon. Sige, gagawa kami ng action hakbang agad. Sa kasong ito, kilos prontong hinagilap ng Bitag Trackers Team ang pulis na umaresto sa pobreng nagdurusang biktimang si Alfredo. Pagmasdan, sa itsura pa lang nitong lespong honghang, sinong mag-aakala dito sa pulis karakter na ito na siya pala yung pulis naming hinahanap? Si SPO1 Alfredo Boy Mendez. Kakaiba sa mga pulis na naglalagi sa loob ng stasyon. Si SPO1 Mendez dito sa barangay hall ng Barangay Potrero tumatambay ng matagpuan ng bitag. Pakinggan ang katwiran nitong si SPO1 Alfredo Boy Mendez sa paghuli sa napagkamalay niyang suspect. May pinagtago namin sa area. Ayun, nung makita ko, bigla umiwas. Nung dadamputin ko, sabi niya, hindi ako si Wilfredo. Ngayon, pinaliwanag naman sa kanila, sa poste. Ang proseso, okay, siya yun, kaya hindi. Pagdating sa hearing, yun yan. Biyernes sa programang Bitag Live sa UNTV. May mapanauhin ho tayo, ano? So, good morning, Attorney Sylvester Mosing. Good morning. Good morning. Etong pag-usapan natin ngayon. Paano kung isang pamilya niyong attorney, pamilya ko, pamilya nino man nanonood sa atin, inaresto na hindi naman siya yung taong may kaso at siya yung nilagay sa jail, nagmamakaawa na hindi siya yun, pero hindi pinaniwalaan, kinatigan pa ng hukom. Nangyayari nga yung sitwasyon na ganyan. Ano yung mga bagay na ipakita ng accused? So, maaaring yung birth certificate, Okay. maaaring magpakita siya ng picture para masigurado nga na yung ina-arrest nila ay yung taong hinahanap o nasa warrant of arrest. Etong bagay na to, pinag-uusapan natin dahil may kaso tayo, live na sumbong. Nandito ngayon si attorney, Annalyn? Gusto ko lang po itanong kay attorney kung ano po ang dapat gawin dun sa kapatid ko. Opo, Annalyn, yung pong kapatid ninyo ay maaaring matulungan nga ng Public Attorney's Office sa Caloocan City. At ang aming pong hepe doon ay si Attorney Gardo Di Guzman. Makikikoordinate tayo doon sa husgado para sa agarang o immediate release ng inyong kapatid. Well, Annalyn, nakita mo na. Okay, tututukan namin to. Huwag ka mag-aalala. Matapos sa Bitag Live, dumiretso ang bitag sa tanggapan ng Public Attorney's Office, Caloocan District Office. Dito, agad pinag-aralan ng PAO Caloocan District Office ang kaso ni Alfredo Taborda. So, ang pinaka-best remedy, kung hindi tayo magpo-post ng bill, mag-ano tayo ng determination ng identity ng accused, promotion. Pero kailangan pa ng initial hearing.
para ma-notify patay yung lead complainant, si Narcisa Villanueva. Mag-motion tayo doon sa judge. At apparently, judge, hindi po yung akusado nakakulong, hindi po yung actor, hindi po siya talaga yung person named in the information, di ba? In fact, ito po yung complainant, ito po yung nanay ng victim, di ba? After that, pag na-determine ng judge, discretion niya to dismiss right and yung kaso against doon sa akusado. 9 ng Setyembre, matapos maghain ng motion to determine the identity of accused ang tanggapan ng PAO Caloocan District Office sa National Capital Judicial Region, Branch 125 ng Caloocan City para sa tunay na pagkakakilanlan ng napagkamalang akusado. Naglabas ng order of release si Presiding Judge Junicio Sison para sa tuluyang pagpapalaya sa napagkamalang akusado na si Alfredo Taborda. Sunod na tinuro ng bitag ang Caloocan Police Station. Dito, nakita namin malinis ang record ng napagkamaliang akusadong si Alfredo. Hindi ko ginawa. Kahit sinong tao. Siyempre, naiiyak ako. Hindi ako makakain. Pinapanalangin ko na lang sa Panginoon Diyos na mabuksan ang puso yung gobyerno. Kilalanin naman nila yung tunay na kriminal at hindi. Kung maaari lang tirising ko ni Mendez. Dahil nang uhuli ng hindi naman dapat huliin. Sabi niya sa akin, nagtatago raw ako ng kriminal. Ba't ko'y tatago? Ayan ba, kilalanin naman ninyo, gago, bakla yan. Anong malay yan? Kumurot, maniwala ako, pero kung yung pumatay ng tao, hindi ako maniwala. Sinong tao hindi kakayanin ng ganito, lalo na yung ginawa. Hindi ako makakaidad ng ganito kung meron akong ginawang masama. Kinabukasan sa Bitag Live, Masakit ho yung mapagkamalan at maaresto. Nandoon ka sa loob ng kulungan ng mga halos 2 buwan na hindi mo naman kagawan at ang nagkamali rito, yung nag-aresto sa'yo. At dito sa parting to, may panauhin ho tayo. Si Dean Amado Valdez kasama ho natin ngayon sa UNTV. Dean, good morning. Good morning, Ben. Nangyayari pa rin to, Dean. Nangyayari to, Ben, na in fact, umaabot pa doon sa sitwasyon na kuminsan death penalty ang nag-sentensya at Supreme Court na, no? Pero hindi natin maaalis yung injury doon sa tao, yung damage, doon sa trauma ng makulong ka ng ilang buwan at experience yan, hindi mo na makakalimutan, no? So, nagkaroon ng batas nung araw, yung compensation para doon sa mga unlawful detentions. Pero hanggang 10,000 lang ang maximum 1,000 a month. Pag subject ho dito, mga kaibigan, wrongful arrest. Sabi nga natin, masakit dito ang maaresto tapos pagdusahan mo na hindi naman ikaw, pagkatapos malalaman nila, sa tulong ho kasi namin na hindi pala, tsaka pinalaya. Pero nagdusa ho siya ng 2 buwan sa loob ng kulungan Kailangan siguro disiplina sa mga police officers natin, no? Yung evaluation of evidence, plus the fact na yung prinsipyo ng presumption of innocence. Kailangan number 1 yan. Dahil eventually, halimbawa may kasalanan, no? But you presume innocent. Eventually, the law will catch up with him, Okay. So ngayon din, gusto siguro natin kausapin na lang tong si Alfredo Taborda. Siya ho yung victim ng wrongful arrest. Alfredo, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po. Ilang buwan ka sa kulungan? Na 2 buwan po. Bakit daw? Bakit ka kinulong? Anong kasalanan daw? Pinakita niya sa akin umaral. Pinipili niya po sa akin na ako daw po yun. Sabi ko hindi. Pagkatapos, dinala na po ako sa kulungan. Sinaktan ka ba sa loob? Sinaktan din po ako. Ilang araw ka sinaktan? Sa linggo po na paghihirap kong sinaktan sa akin po. Nakapag-claim na ba kayo sa Department of Justice para yung 10,000 na compensation may bigay man lang sa iyo? Wala pa po. Magpunta kayo sa DOJ sa tinatawag na Board of Claims para makapag-file kayo ng application kasi may
expiration period din yan eh. Mag-prescribe din yan, 1 month yata o 6 months, hindi ko lang ma-check. Kahit na gaano kaliit na claim na at least kailangan pagbayarin. Pero doon sa pulis, kami hahabulin ho namin. Habulin niya, administrative Administrative offense. dito. Or- Although pinangunahan na ho ng kanilang hepe na i-float siya. Although sa office na lang, hindi na siya pwede mag-aresto, wala na siya sa warrant section. Ano ngayon ang magagawa ng Department of Justice at anong dapat gawin nitong si Alfredo para makakuha ng hustisya? Ilapit sa Department of Justice, siguro ang Department of Justice itself mag-conduct ng investigasyon Okay. para kung sino yung itong pulis na ito, kung talagang hindi lang pure negligence na ito, kundi may kasamang misconduct itong intention yung ginawa niyang pag-aresto rito, mapapatawan na talagang parusa. With that May being- power naman yung Department of Justice to do that. Si Boy Mendez, pinag-explain niya, may nakapagsabi sa hepe namin na nagpa-interview siya. Kaya ano mo, nag-aalit sa kanya, bakit nagdidisposisyon ka para sa sarili mo? Opisina to. Baka may masabi kang hindi maganda, madamay pa yung opisina. Kaya ang aksyon na ginawa sa kanya, nirelieve siya, tinunod siya rito.